kinain daw ng defense team ni Sara Duterte ang prosecution na pinamumunuan ni Congressman Luis Ro. At ang sa kampo naman ni Sara Duterte ay pinamumunuan ng abogado ng lead counsel na si Attorney Sison. Well, ako ba ay nasurpresa? Are we surprised about this development? Definitely not. Kasi noon pa man, sinabi ko na this is what is gonna happen. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ilang oras na lang natitira, magbubukasan naman muli ang resumption ng pre-trial ng impeachment ni Sara Duterte. At kagaya ng aking inaasahan noon, I predicted this correctly, na ang House panel will hire private lawyers. And they did, mga 10 abogado, mga pribadong mga abogado na ang kinuha ng prosecution para ang sabi nila ay aalalay lang sa kanila. Pero it turns out, according doon sa nangyari doon sa pre-trial, dahil si Luis Ro ay halos kinain daw ng buhay ng defense team sa pamumuno ni Attorney Sison, one of the private prosecutors, si Attorney Kapunan, had to take over from Congressman Luis Ro. At kaya mainit ang ulo ni Attorney Kapunan. Well, actually, sila Attorney Kapunan po, sila Leila de Lima, mga naging kasamahan po namin sila sa law office ni Senator Rocco, yung Rocco Bunyag, and also with the Senate, so I know them personally. Actually, si Attorney Kapunan ay ninang pa namin sa kasal ni Doktora. Si Senator de Lima, while she was with Senator Rocco, nakasama namin siya doon. But then, nag-umpisa siya ng sarili niyang private practice. But she primarily specialized in election law. Hindi talaga siya naging criminal trial lawyer or experience sa impeachment. Kaya sinabi ko na noon, kagaya ito sila Jervis Luis Ro, wala naman silang karanasan tungkol dito sa impeachment. So, kakainin sila ng buhay talaga ng defense team ng kampo ni Sara Duterte. And that's exactly what happened. And akala kasi nitong mga nasa prosecution panel ng House, I think sa sobrang dami nung kasinungalingan na kalang isinubo sa kanilang mga sarili, nagkaroon na sila ng narcissistic belief na sobrang husay na talaga nila. Iba po ang sistema dyan sa House of Representatives, kagaya ni si Congresswoman Luis Ro, na akala niya dahil siya pinamumuno doon sa investigasyon ay napakahusay na niya. Pwede pong ganun, pero pwede rin po na kaya ikaw ang pinili, wala na silang ibang mapagpilian. For lack of a better choice, wala nang ibang choice eh. Kaya kayo nilagay dyan. You were not placed there because you were the best. You were a good lawyer. Because in the legal circle, hindi naman po kilala si Luis Ro as a good trial lawyer or a civil lawyer or whatever. She was a politician. Doon siya kilala. And she should stick to that. And wag na nilang i-feed itong kanilang narcissistic belief na sobrang husay talaga nila at siya daw ay second Miriam Defensor in the making, and she's obviously not. So this is how it is right now. Ang questions natin dito ay bakit ginawang closed door yung pre-trial? The pre-trial is supposed to be part of the hearing proceedings, bahagi ito ng pagdinig sa kaso ni Sara Duterte. Bakit yung pre-trial? Pre-trial pa lang, kino-close door nyo na. Meron ba kayo tinatago o kaya nyo mabisto yung kakulangan ninyo in terms of knowledge and of skill pagdating dito. Pero nung pa man sinasabi ko na sa inyo, huwag tayong masyadong magpapaligaw dito sa impeachment trial na ito. The administration just wanted this to continue despite of the fact na alam nilang wala na silang boto.
Hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. However, kaya ang ginagawa nila ngayon, sinusubok nila na ipakulong na lang lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte, hoping that this will raise another constitutional issue at pwede silang bumoto ng mas kakaunting bilang. Mai-reduce nila ito from 16 going 15 to 14, na depende sa dami ng mababawas nilang mga senador. But since it will become a constitutional issue, ay wala na ito, tapos na rin ito, because once it reaches the Supreme Court on a challenge based on the Constitution, kung ang plano nila ay bawasan yung kakampi ni Sara Duterte para makuha nila yung sufficient number, sampa ng kaso, arestuin, I don't think that will work, because maaabutan na yan ng panahon at magkakaroon na ng halalan, which is just a few months away. And ang totoong makikita ko mangyayari nito sa pagdinig na ito sa impeachment is that it will just be used as a ruse. It's to a misdirection para mawala tayo doon sa usapin ng flood control. Talagang nilulunod nila yung usapin ng flood control at iniiwas ito. And I think naghahanap ang presidente ngayon na kung anong sasabihin niya sa kanyang SONA. That's why they had to start something. And I would predict na baka bago mag-start ng SONA, ay kunyari sasampahan ng kaso itong si Romualdez para meron naman siyang mai-report. Kunyari, i-report itong nangyayari sa impeachment because there is nothing significant to report. I mean, in terms of your popularity, you're negative 15, negative 13, economy is going down, dollar is going down, but the peso is going down against the dollar. There is an impending a crisis insofar as the Super El Nino is concerned. Paparating na tayo sa rainy season. So, there's so many problems that the government is supposed to face right now. Hindi nila malaman anong kanilang ire-report. So, this impeachment will be a good distraction to all of us. Pero, tayong lahat, huwag tayong magpapaloko, huwag tayong magpapadaig sa ganitong mga estratehiya. Alam na natin to. I've been telling you this for a long time already. So, may mga iskumbro ng Pilipinas, alam na nila what is coming. But we will not be fooled. We will stick to the issues. Patuloy tayong maniningil dito sa mga magnanakaw na ito, dito sa flood control at iba pang budget ng Pilipinas. And we will not stop, we will not relent. Ano man ang gawin ninyo dyan sa impeachment na yan. Because ang mga Pilipino, ang mga iskumbro ngayon, matatalino na. Kasi lagi kaming nakikinig, nakikilahok, nagsisipag-aral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.